Sa atin po mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, member, sa atin po ang ibang bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa lahat po ng nanonood ng teleradyo sa ating mga kababayan, umpisahan po natin ang ating pagpupulong sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pagpakumbaba at buong puso naming dinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang mga bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan po kami ng karunungan at na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatuparan, makabuluhan at makakatulong at makikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming mga talakayan at pagpapasya at pagpapanubay ng inyong liwanag at katotohanan. Pagkaloob mo sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay itinataas sa iyong banal na pangalan. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Taas po natin ating kanang kamay. The Councilor agreed. I am the Philippine Councilor, mandated by law and act measures that redound to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act and as a thread in the local legislation to my mighty God in my heart and my soul. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating po mga kasamahan sa Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating pansamantalang kalihim. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Ang katitikan po ng nakaraang pulong noong Marso 2025 po ay naipamahagi na sa ating mga miyembro ng Sangguniang Bayan at ito po ay handaan ng pagtibayin sa pamamagitan po ni Konsehal Port Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Magandang umaga po sa ating lahat. Kagalang-galang na tagapangulo, kung wala hong pagwawasto sa ating katitikan ay hinihiling ko po na ito ay atin ang mapagtibay. Kahit po ng pagtitibay ng ating nakaraang pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol?
Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Ang magiging agenda po sa pulong na ito ay ang mga sumusunod. Meron po tayong MOA between LGU and DSWD para po sa implementation, revised guidelines for the implementation of the assistance to individuals in crisis situation, yun pong AX. May natanggap din po tayong Appropriation Ordinance number 01, Supplemental Budget number 1 na may halaga pong 45,195,730 pesos and 57 centavos. Meron din pong galing sa National Solid Waste Management Commission para po sa adoption ng ating 10-year solid waste plan of the Municipality of Tagkawen, Province of Quezon, FY 2023-2032. Meron din pong deed of donation para between po sa LGU at Tagkawen Water District para po sa rehabilitation of Bamban pumping stations sa Barangay Bamban, Tagkawen, Quezon na may halaga pong 3,305,625 pesos and 13 centavos. Meron din pong MOA between LGU and Tagkawen National High School para po dun sa Open High School Program. At meron din, yun pong kanina pong sa committee hearing po, yung Barangay Tabaso SK Annual Budget, Barangay Sabang SK Annual Budget, Barangay Magsaysay SK Annual Budget, Barangay San Isidro Annual Budget, Barangay Concepcion SK Annual Budget, at yun pong Barangay Payapa Kautusan Bilang 17 na may petsang Enero 6, 2025 na may pamagat na kautusang pambarangay na nagtatakda ng wastong pag-aalaga ng baboy upang masiguro ang kalinisan, kalusugan ng komunidad, pangangalaga sa kapaligiran at naglalahad ng mga panuntunan at tungkulin ukol. Hindi, yan lang may budget. Yan lang may budget. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat, Vice Mayor Danny Liwanag, sa akin pong mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan, sa atin pong pansamantalang Secretary to the Sangguniang Bayan. Magandang umaga po. Kahilingan po ng iba't ibang barangay, lalo't higit po ang Sangguniang Kabataan, para po sa kanilang annual budget para sa taong kasalukuyan, na kanina po ay dumaan na ito sa committee hearing. At ito po ay pinagtibay sa committee level. Kung kaya po tinihiling na ang Sangguniang Kabataan annual budget ng Barangay Tabason para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 433,099 pesos 0.08 centavos nagugugulin po sa iba't ibang programa at proyekto at personal services ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Tabason. Sangguniang Kabataan ng Barangay Tabason budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Angela Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganun din po ang Sabang Sangguniang Kabataan annual budget para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 310,774.26 centavos. Barangay Sabang SK annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Jose Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Magsaysay Sangguniang Kabataan annual budget para sa taong kasalukuyan 2025 na nagkakahalaga ng 516,381 pesos 0.77 centavos. Barangay Magsaysay, ano? Opo. Barangay Magsaysay SK annual budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay.
Barangay Annual Budget ng Sangguniang Barangay ng Barangay San Isidro na nagkakahalaga ng 3,644,946.39 centavos. Barangay San Isidro Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Barangay Concepcion, Sangguniang Kabataan Annual Budget para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 280,534 pesos, 0.93 centavos. Barangay Concepcion SK Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair, for the recognition. A resolution requesting Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter into a memorandum of agreement between Tagkawayan National High School, recognized by the Department of Education, whereas the Department of Education promotes accessible and flexible learning, including the Open High School program, to provide alternative education opportunities for learners who are unable to attend regular classes due to various constraints. Yun lang po, Mr. Chair. MOA between Tagkawayan National High School and our Honorable Mayor Carlo Eliazar, seconded by Konsehal SK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Magandang umaga po. Nagpapasok po ng adoption of 10 years solid waste management plan of the municipality of Tagkawayan, Quezon Province. Tagkawayan, Quezon Province. Adoption of the paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Ang nakalagay po kasi dito is approving 10 years solid management plan. Matanong ko lang po, ito po ba yung ano na sa atin? Yung solid 10 years solid waste management plan? Apo. Ito po ba yung na-discuss na sa Sanggunian? Bali, pina-approve po muna ito. Kaya adoption. So may na tayo nito. Mayroon na po tayong existing. Meron na po tayo, tapos i-adapt na lang po natin. I-adapt po natin ang national. Ganun po ba? Opo. Para dito sa atin sa Tagkawayan po. Kasi nakalagay po dito, it is hereby resolved that LGU Tagkawayan be required to submit the final version of the plan. Kung hindi po ako nagkakamali, Mr. Chair, parang ewan ko, baka absent ako nung i-present yung final version ng plan. Pero parang wala po akong nakita. Kaya kung mamaya patin, kung nakita po ito ng ibang Sangguniang Bayan members. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Opo, magandang umaga po. Baka po pwedeng malaman natin sa ating secretary kung mayroon po tayong na-discuss o na-present ang Menro sa Sangguniang Bayan tungkol po dito sa 10-year solid waste management plan para po sa bayan ng Tagkawayan. Hindi ko rin po matandaan kung tayo nagkaroon ng presentation ang Menro sa Sangguniang Bayan. Salamat po. Dahilan po sa mga katanungan at paglilinaw ng may panibago po sa ating kagalang-galang Konsehal Josie Wagan. Vice, ang ano ko lang po, 5 minutes recess. 5 minutes recess. Para po maana. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Josie Wagan, 5 minutes recess for the subject matter.
pinangaluhan ng kagalang-galang konsehal Bomel De Vero. So tayo po muna ay mag-recess para po sa mas malalim na pagtatalakayan nyo dito sa bagay na ito. Hello mga ka-agree! Ano-ano nga ba ang mga serbisyong inyong matatanggap mula sa tanggapan ng Pambayang Agrikultur sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Agriculturist Juanito S. Panganiban? Unahin natin ang pagpaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA. At kung ikaw ay rehistrado, maaari kang makatanggap ng mga benepisyo at suporta mula sa iba't ibang sektor ng agrikultura. Kung pagpapatala naman ng samahan sa Department of Labor and Employment ang inyong nais, si Sir Marvin Nobeno ang bahala sa inyo. Alam nyo ba, ang tanggapan ng Pambayang Agrikultur ay may 3 sektor. Ito ang crops, livestock, at fishery sector. Sa crop sector, nakapaloob ang mga programa ng rice, corn, at high-value crops. Sa rice program, ang mga palay farmers na nagnanais irehistro ang kanilang ginagawang palayan ay maaaring makipag-ugnayan kay Ma'am Cheryl Sinense upang ma-validate ito at ma-schedule naman ni Sir Ron Nemedes ang susukating palayan. Kung ang inyong palayan ay nakarehistro, maaari kang makatanggap ng libreng binhi o abono. Hindi lang yan, nagbibigay din ng technical assistance si Ma'am She para sa tamang pamamahala ng palayan. Dagdag pa rito, upang lalong maging epesyente ang paghahanda ng lupang pagsasakahan at pag-aani ng palay, maaaring kumuha ng schedule ng serbisyo ng traktora at harvester kay Sir Cecilio S. Camillas o Kuya Els. Punta naman tayo sa corn program sa pamamagitan ni Ms. Jenny Rose De Castro. Iba't ibang variety ng mais ang maaaring matanggap, may sweet, may white, at may yellow corn. Dagdag pa rito ang libreng abono, ilang gamit pang sakahan at pagbibigay ng technical assistance sa tamang produksyon ng mais. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-agree? Irehistro nyo na rin ang inyong mga maisan. Pagdating naman sa high-value crops, si Sir Kim Mendoza ang makakatulong sa inyo mula pagtatanim hanggang pag-ani ng gulay, fruit-bearing trees, plantation at fiber crops. Namamahagi din si Sir Kim ng iba't ibang agricultural inputs tulad ng binhi, seedlings, abono at ilang kagamitang makakatulong sa inyong mga taniman. Yan ang iba't ibang programang nakapaloob sa crop sector. Dumako naman tayo sa livestock sector. Libreng konsultasyon para sa kalusugan ng mga alagang hayop, sagot ng mga taga-livestock yan. Maaaring sumangguni kina Sir Arvin Rufo, Sir Edmond Hubida at Sir Manuel Villapando kung usaping pangkalusugan ang kailangan para sa ating mga alagang hayop. At kung ang nais mo naman ay mapaganda ang uri at kalidad ng alagang baka, kalabaw at baboy, maaari mong i-request ang cattle o swine upgrading sa aming tanggapan. Gayon din, kung ibabiyahe ang mga kalabaw, baka, kambing at baboy, ang ating mga livestock technicians ang aalalay sa inyo para sa issuance ng Animal Certificate o AIC, Veterinary Health Certificate at Veterinary Shipping Permit. Hindi lang yan, nagsasagawa din ang tanggapan ng Dog Anti-Rabies Vaccination o ang tinatawag nating DARAB. Be a responsible pet owner, ika nga, kaya pwedeng mag-walk-in ang pet owners kasama ang mga babakunahang alagang aso o pusa. Para naman sa malalayong lugar, maaaring magpa-schedule ang inyong kapitan sa aming tanggapan para mapuntahan ang inyong barangay. Tayo naman maglayag sa malinis at masaganang karagatan. Halina at ating alamin ang mga programa sa fishery sector. Hanapin si Ms. Claudette Gutierrez para sa mga serbisyong may kinalaman sa pangisdaan. Narito ang mga serbisyo sa fishery sector. Una, FishR or Fisher Folk Registration at BoatR o Boat Registration. Pangalawa, ang pagrerehistro ng bangka, pamamalakaya, fish cage, fish corral at fish pond. At ikatlo, pagsusukat ng bangka at pamamalakaya. Nakaalalay din ang aming tanggapan sa pag-oorganisa ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o INFORMSI, Tagkawayan Coastal Fisherfolk Federation at Fisherfolk Organization. Kasabay ng pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan ang pangangalaga sa kalikasan ng ating karagatan. Mangrove planting at coastal cleanup, katuwang tayo dyan! At para mapaigting ang katiwasian at mapanatili ang kasaganahan ng ating karagatan, kaagapay natin sa pagpapatrol ng karagatan ang Bantay Dagat at PNP Maritime Group. Ngayong naihatid na sa inyo ang mga serbisyo mula sa iba't ibang sektor,
Atin namang alamin ang mga programang magsisiguro sa inyong pananim, alagang hayop, bangka at fish pond. At para naman sa pagrirehistro ng aplikasyon para sa pagsisiguro o insurance ng palay, mais, high-value crops, alagang hayop, bangka at fish pond, hanapin sina Miss Joanna Sigera, Miss Claudette Gutierrez at Miss Catherine Aison upang kayo ay ma-interview sa inyong aplikasyon. Sila din ang inyong hahanapin o lalapitan sa pagpapile naman ng paghahabol bayad pinsala. Dahil sa banta ng pabagobagong klima, kalamidad, pagkasira ng mga pananim dulot ng sakit o peste, pagkamatay ng hayop, pagkasira ng bangka at pangisdaan, mabuti na ang nakapagpasiguro. But wait! There's more! Ang Agritag Kawayan Teleradyo sa pamamahala ni Direk Ogwin Christopher Paligar, sila ang tagapaghatid ng impormasyon ng lahat ng programa at serbisyong ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa ating komunidad. Mapa-agrikultura man ito, kalusugan, infrastruktura, pangkalikasan, social services at marami pang iba. O ayan mga ka-agri, alam na natin ang iba't ibang serbisyong hatid ng tanggapan ng pambayang agrikultur. Ito ay bilang suporta sa adhikain ng ating punong bayan, si Mayor Carlo Eliazar, na palakasin ang food security program para sa bayan ng Tagkawayan. Sama-sama nating abutin ang mithiin ng pamahalaan, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya para sa Tayo po ay papatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Dahilan po sa katanungan at paglilinaw ng ating tatlong kagalang-galang ng mga konsihal, ang resolution po para sa adopsyon ng approving 10-year solid waste management plan of the municipality of Tagkawayan, province of Quezon, ay muli pong tatalakayin sa susunod na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Ay, opo, magandang araw po muli. Isang motion for third reading. Ito po ay dumaan po sa public consultation noong nakaraang January 13, 2025. Ito po ay an ordinance amending Section 4 of Ordinance Number 38-2013 entitled An Ordinance Regulating the Establishment, Operation, and Maintenance of Nightclubs, Cabarets, Karaoke Bars, Beer Houses, Beer Gardens, and other gathering place of similar nature in the municipality of Tagkawayan, Quezon. The amendment includes the following provisions. Section 4H, videoke systems shall be allowed to operate from 8 a.m. to 10 p.m. within the municipality of Tagkawayan, Quezon. Section 4I, an exemption is granted to resort owners, tourist destination, allowing them to operate videoke systems until 3 a.m., provided that noise levels are controlled to prevent disturbance to a nearby residents. Ikatlong pagbasa sa ordinansa para sa pagbabago ng Section 4 of Ordinance Number 38-2013 matapos ang pagsasapubliko pagdinig noong January 13, 2025 ay minumungkahi po ng pagtitibay ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar na pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Josie Wagan, Konsehal Botok Magpantay, Konsehal Leo San Buenaventura, at Konsehal Port Salombides at Konsehal Ribi Masangkay at Konsehal Bo Mildebero. So ito po ay ipinapasa ngayon sa ikatlong pagbasa. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat.
resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to enter for and sign in behalf of the municipal government of Tagtoyan, Quezon, a memorandum of agreement with the Department of Social Welfare and Development Office, Field Office 4A, represented herein by its Regional Director, Barry Chua, intended for the revised guidelines for the implementation of the assistance to individuals in crisis situation. Memorandum of Agreement between Department of Social Welfare and Development and our Municipality of Tagkawayan, seconded by Konsehal, paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Paglilinaw po, Mr. Chair. Isa din po ito, sana po maimbitahan po natin ang ating DSWD officer, Ma'am Rhea, para ho sa paglilinaw kung ano po ba itong revised na guidelines for the implementation of the AX. Kasi po madami ho nagtatanong sa ating mga kabarangay, hindi po natin alam maisagot kung ano ho ba yung bago at ano yung napalitan. So, I would like to suggest na sana po may pagpaliban po ito sa susunod na pagpupulong. Ang mungkahi po na pagtitibay ng adoption para sa Memorandum of Agreement ng DSWD Regional Director ay minumungkahi po na ipagpaliban din para po sa mas malalim na pag-aaral ayon po sa ating kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. So ito po ay babasahin, tininggin sa susunod po nating pagpupulong. Noted po. Thank you. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Ito po yung pinagtibay natin na Annual Investment Plan Supplemental. At ngayon po ay hinihiling na mapagtibay ang total supplemental appropriation na nagkakahalaga ng 45,195,730 pesos .57 na gugugulin po sa iba't ibang proyekto, kagaya po ng mga personal services, aid po sa mga tanod, aid sa lupon, aid din po sa barangay health workers, ganun din po sa mga teacher natin na locally funded, at ganun din po sa mahina, ayun, okay na po. Para din po sa pagpapaganda ng ating parks and plaza, pagbili po ng lupa ng Barangay San Francisco, concreting ng Centro Road sa Barangay del Rosario, rehabilitation of Forestry Road sa Bagong Silang, at water supply system construction sa Barangay Sabang, at ganun din po ang rehabilitation of San Vicente Multipurpose Barangay Hall, at pagbili din po ng isang sasakyan ng tanggapan po ng ating punong bayan, dahil ang service po ng ating punong bayan ay, kung hindi po ako nagkakamali, ay hindi na po masyado nagagamit, namamatay ang mic, na nagkakahalaga po ng 3,500,000, at ganun din po ang overtime pay, night pay ng mga empleyado po ng tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction, at ganun din po ang concreting ng sitio Puting Buhangin sa Barangay Landing, na lahat-lahat po kasama na po ang mga personal services ng iba't ibang tanggapan na nagkakahalaga ng 45,195,730.57 centavos. Supplemental budget para po sa mga nabanggit na mga proyekto at programa ng ating minamahal na punong bayan ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan nang walang pagtutol.
Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, for first reading, an ordinance declaring April 2 of every year as Autism Awareness Day in the municipality of Tagkawayan and appropriating funds therefore. First reading, seconded by Konsehal Botok Magpantay and other member of the Sangguniang Bayan. Is hereby noted. Thank you, Mr. Chair. Isa pa po. For first reading, an ordinance declaring December 3 of every year as International Day of Persons with Disabilities in the municipality of Tagkawayan. December 3 as a PWD Day, seconded by all member of the Sangguniang Bayan. Is hereby noted. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kung wala na pong mungkahi ba ang ating mga meron pa po. Salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Meron pang payapa. Tsaka yung sa deed of donation ng dalawa. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Hello po, magandang araw. Nagpapasok po ng kautosang pambarangay na nagtatakda ng barangay payapa na nagtatakda ng wastong pag-aalaga ng baboy upang masiguro ang kalinisan, kalusugan ng komunidad, pangangalaga sa kapaligiran, at naglalahad ng mga panuntunan at tungkulin ukol dito. Barangay Payapa Kautusan bilang 17 ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ang kautusan pambarangay po ng Barangay Payapa ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Mr. Chair, good morning. Ito po ay yung tulong po natin sa Water District na nagkakahalaga pong 3,305,623 pesos and 13 centavos. So, deed of donation to all men by this present. Babasahin ko po yung deed of donation, Mr. Chair. This deed of donation was made and executed between the municipal government of Tagkawayan, Quezon, with principal address at Maxi Drive, Barangay Poblacion, Tagkawayan, Quezon, presented herein by Honorable Luis Oscar T. Lazar, Municipal Mayor, hereinafter referred as the donor. And Tagkawayan Water District, a government-owned and controlled corporation duly organized and existing under by the virtue of Presidential Decree number 198 as amended, with principal address at Goldview Subdivision, Barangay Poblacion, Tagkawayan, Quezon, and represented herein by its officer in charge, General Manager Engineer John Ralph Panganiban, authorizing to sign under Board of Directors Resolution number 028-23-21 dated March 30, 2023, and hereinafter referred as the donee. Thank you, Mr. Chair. Pagtitibay po ng deed of donation ng atin pong pamahalaang bayan at ng Tagkawayan Water District. Paglilinaw po. Ay may paglilinaw po ang ating kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mr. Chair, lilinawin lang po natin. Ito ba po yung pondo na inaproba ng panong last year? Kagalang-galang Botok Magpantay.
Yes po, ito po yung naaprobahan last year. Last year pa ito, no, yung donation natin. Hindi ito kukuhain ngayon budget ng 2025. Parang hindi po ata. Yung sigurado po, ano yung mga sponsor. Alam ko po, last year po ito. Last year pa. Apa. Salamat po. Mungkahi po ng pagtitibay ng deed of donation matapos po ang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Bakit? Kung wala po ang ating pong deed of donation ng ating pamahalaang bayan at Tagkawayan Water District na may halagang 3,500,623 pesos ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Chalumbides. Thank you, Mr. Chair. Kung wala na pong mungkahi ang ating kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagtindig ng ating pong regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagtindig ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong pagsasara ng ating regular na pagpupulong.